Simple lang yung mga ingredients at napakadali pang lutuin. Ang dami nagluto nito at ang sabi nila ang sarap. Totoo nga ang sarap pala ng waterless chicken o no water chicken. Iniisip ko nga na baka malansa ito pag naluto pero hindi naman pala. Nilagyan ko muna ng patis at paminta yung buong manok bago ko hiwain yung mga sangkap. Hiniwa ko lang ng medyo manipis yung sibuyas at white onion yung ginamit ko dito. So bahala ka na kung anong hiwa yung gusto mo. Tapos luya, ganyan lang din yung ginawa ko. Yung mansanas naman, kasama na rin yung balat kapag hiniwa. So maninipis lang din yung ginawa kong hiwa dito. Kahit anong hiwa naman pwede, basta kung ano yung treat mo. Pagkatapos, hiniwa ko na rin yung pechay bagyo. Medyo lumiit na yung pechay bagyo ko, ang dami ko kasing nabawas dito. So ayan, pagkahiwa, nilagay ko na sa kaserola, inuna ko lang yung sibuyas, nilagay ko yung mansanas, yung luya, at pagkatapos yung pechay bagyo. Naglagay rin ako ng konting mansanas at luya bago ko ilagay yung manok. At yung pinagbabara ng manok, ayan, nilagay ko na rin sa loob mismo ng manok. At nilagyan ko rin ng luya, sibuyas at mansanas yung loob ng manok. At yung ibabaw ng manok, nilagyan ko na rin. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng asin. Pagkatapos, lulutuin naman ito sa mahinang apoy. Ito na siya after ng 30 minutes. Binaligtad ko ito para yung kabilang side naman ng maluto. Tapos, after 30 minutes ulit, ibinalik ko na ulit sa dati. Ito na siya after 1 hour and 20 minutes. Tapos, sinintay ko pa ng ilang minuto bago ko ito hanguin. Sobrang lambot na niya, tapos yung sauce niya, konting-konti na lang yung natira. Sabi pa nga ni Ruru nung natikman niya para daw may Thanksgiving. Next time daw, turkey naman daw ang iluto ko. Yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow. Kapag ganito yung niluto mo, damihan mo na ang sinaing mo dahil siguradong mapaparami ang kain nyo. Pork liempo yung ginamit ko rito para meron na siyang taba at meron na rin siyang laman. Naglagay lang muna ako dito ng kaunting asin at pagkatapos piprituhin ko lang ito ng bahagya. Yung ganitong pagkaprito lang, okay na yan. Tapos nilagay ko na yung bawang. Pagkagisa, isunod ko na rin ng sibuyas. Pagkaluto ng sibuyas, naglagay naman ako dito yung pangalawang piga ng gata ng nyog. Naglagay na rin ako dito ng paminta at ng bagoong alamang. Yung bagoong alamang, gisado na to. So ayan, hinalo ko lang at pagkatapos tinakpan at hintayin ng lumambot ang karne. At dahil malambot na yung karne, inilagay ko na yung gata ng nyog. Ito yung unang piga. Naglagay rin ako dito ng sitaw at tapos yung siling green, hiniwa ko lang din ito ng maliliit. Pero kung gusto mo naman na mas maanghang, lagyan mo na lang ng siling red. At naglagay rin pala ako dito ng kaunting asukal. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow. Pareho kami nag-grade ni Ruru ng pasta, kaya naman nagluto muna ako ng carbonara. Wala naman kaming stock na ham, pero meron naman kaming isang maliit na latang century tuna. Nagisa lang ako ng bawang at sibuyas, tapos sa oil naman, butter yung ginamit ko. Naglagay muna ako dito ng konting asin at ng paminta. Pagkatapos naglagay din ako dito ng isang can ng evaporated milk. Ginadgaran ko rin ito ng cheese, tapos meron akong natirang maliit na cream cheese, isinama ko na rin dyan. At naglagay rin ako dito ng kaunting asukal. So ayan, hinalo ko lang ito ng hinalo hanggang sa matunaw yung cream cheese, tapos nagdagdag pala ako dito ng konting asin at ng paminta. Naglagay rin ako ng dried oregano leaves kasi nagbibigay rin ito ng lasa sa carbonara. Mas nasasarapan kasi ako pag meron nito, pero optional lang naman yan. Hinalo ko lang muna ito, tapos pinakuluan ko lang saglit at inilagay ko na rin yung pasta. Yung pasta naman, al dente lang yung pagkakaluto nito kasi mainit pa yung sauce para hindi naman siya lumabsa. Kahit konti lang yung century tuna, malasa pa rin yung sauce niya. Yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like and follow.